Mainit ang tanghali sa opisina ng Golden Prime Realty, isang kumpanyang kilala sa pagbebenta ng mamahaling condominium units. Sa loob ng malawak na opisina ay halatang abala ang lahat, mga ahente, staff at sekretarya. Subalit may isang taong tila higit ang kumpiyansa kaysa sa lahat. Yun ay si Berna. Si Berna ay nasa edad 30, ngunit hindi mo to iisiping ganun na ang edad dahil sa kanyang makinis na balat, maputing kutis at hubog ng katawan. Lagi siyang naka-makeup at madalas ay paborito niyang isuot ang mga hapit na corporate dress na lalong nagbigay diin sa kanyang kurba. Ngunit higit sa lahat ng ito, kilala si Berna bilang paborito ng mga boss. Hindi dahil sa husay sa trabaho, kundi dahil sa walang tigil na pagsipsip. Good morning, sir. Ang gwapo niyo naman ngayon. Bagay sa inyo ang mga kulay ng necktie niyo. Ani Berna, habang binati ang kanyang department head na si Mr. Santos. Ngumiti si Santos at halatang natuwa. Ikaw talaga, Berna. Marunong ka talagang magpaganda ng araw. Sige, ipapadala ko sa iyo mamaya ang mga bagong accounts. I'm expecting big results. Manager Berna. Oo, manager na siya. Bago pa lamang ang kanyang promosyon at simula nang siya ay maupo sa posisyon, mas lumala ang kanyang pagiging mapangmata at mapanglait. Habang naglalakad siya sa hallway patungo sa kanilang department, nasa lubong niya si Arman, isang tahimik na empleyado na bago pa lang sa kumpanya. Malinis ang pananamit nito, ngunit kapansin-pansin ang muka, puno ng tigyawat at malalalim na peklat. Uy, sabi ni Berna, sabay taas ng kilay. Hindi ka ba marunong gumamit ng sabon? Diyos ko, baka pati kliyente matakot kapag ikaw ang humarap. Para kang binudburan ng kanin na panis sa muka. Namula si Arman, halatang nahiya sa narinig, ngunit pinilit niyang umiti. Pasensya na po, ma'am. Gagawin ko na lang po ang trabaho ko ng maayos. Trabaho? Baka pati sales mo, puro butas din kagaya ng mukha mo. Malakas na tawa ni Berna at narinig yun ng ilang katrabaho. May mga nagtawanan, may mga umiwas ng tingin dahil nahihiya para kay Arman. Tahimik na tumalikod si Arman. Sa halip na lumaban, pinili niyang magtimpi. Subalit sa loob niya, may bigat ng damdamin na unti-unting umuusbong. Makalipas ang ilang linggo, tila hindi na kontento si Berna sa simpleng panlalait. Ginawa niyang misyon ang sirain si Arman. Sir Santos, bungad niya isang araw sa opisina ng kanyang boss. Napansin ko lang po, si Arman parang hindi masyadong productive. Lagi lang nakaupo. Wala namang nadadalang sales. Hindi ko alam kung bakit pa siya nandito. Sumandal si Mr. Santos sa upuan. Bago pa lang yun ah. Baka kailangan lang ng konting training. Training? Baka training sa dermatologist ang kailangan niya. Sagot ni Berna na sinabayan pa ng tawa. Ngunit nang mapansin niyang hindi natawa si Mr. Santos, agad niyang inayos ang tono. Baka hindi siya fit sa image ng kumpanya. Alam niyo naman, first impression last. Hindi pa man napapaalis si Arman, ramdam na niya ang malamig na trato ng mga boss at ilang katrabaho. Hanggang sa isang araw, nadatnan niya si Berna sa pantry. Uy, Mr. Tigyawat, ani Berna, sabay irap. Ano, ready ka na bang mag-impake? Bukas, wala ka na rito. Saglit na tumingin si Arman sa kanya. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi na siya ngumiti. Ang mga mata niya'y malamig, puno ng hinanakit. Ma'am Berna. Mahina ngunit buo ang kanyang boses. Maswerte kayo at nabiyayaan kayo ng kaaya-ayang itsura. Iniisip ko, paano kaya kung sa isang iglap ay magkaroon ka rin ng kapintasan?
Natawa lamang si Berna. Hindi mangyayari yan. Igagaya mo pa ako sa kapangitan mo? At tuluyan siyang tumalikod. Ngunit hindi niya alam, iyon na ang huling pagkakataon na tatawanan niya si Arman. Kinagabihan, umuwi si Arman sa kanilang inuupahang kwarto sa Tondo. Doon niya binuksan ang isang lumang baul na iniwan sa kanya ng kanyang lola. Isang albularyong kilala sa kanilang probinsya. Nandoon ang mga lumang orasyon, pulbos, at piraso ng papel na may kakaibang guhit. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, bumulong siya. Lola, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto pero sobra na ang ginawa nila sa akin. Lalo na siya. Kung ito lang ang paraan para matuto siya ng leksyon, gagawin ko. Itinaas niya ang maliit na garapon na may lamang langis at abo. Hinipan niya ang isang papel kung saan nakasulat ang buong pangalan ni Berna at inilagay sa palangganang may tubig. Saka isinalin din doon ang laman ng garapon kasabay ng pagbigkas ng orasyon. Kinabukasan, habang nakaharap si Berna sa salamin ng kanyang opisina, napansin niya ang kakaibang maliit na tigyawat na umusbong sa kanyang pisngi. Ano to? Hindi naman ako tinutubuan ng ganito Inipit niya ito ng daliri at halos sumabog ang puting laman. Ngunit imbis na maghilom, naging maliit na butas yun. Lumipas ang mga araw at ang butas na yun ay unti-unting lumaki. Lalong nakapagtataka sapagkat tuwing maikipag-usap siya, napapansin niyang tumutulo ang laway mula roon. Ma'am, may tumutulo po sa mukha niyo. Nahihiyang sabi ng sekretarya niya. Ano? Walang hiya. Hindi to pwede. Mabilis siyang nagpunas, ngunit lalo itong nag-iwan ng basang bakas sa kanyang pisngi, paibaba sa kanyang leeg. Hindi pwede to. Bulong ni Berna habang nakatitig sa salamin ng restroom ng opisina. Ang maliit na tigyawat sa kanyang pisngi na naging butas, ngayon ay mas lumaki pa. Kapansin-pansin na halos singlaki na yun ng butones at palagi itong basa ng laway. Ma'am, baka po dapat magpatingin na kayo sa doktor, sabi ng isang empleyado na nakakita sa kanya. Agad siyang umirap. Wala to, allergy lang. Tsaka wag kang makialam, trabaho mo na lang ang asikasuhin mo. Ngunit kahit anong punas ng tissue at makeup na ilagay niya, hindi niya matakpan ng basa at mabahong amoy na lumalabas mula sa butas ng kanyang pisngi. Kinahapunan, pumunta siya sa boardroom para sa meeting kasama ang mga boss. Habang nagpe-present, hindi niya namalayan na unti-unting dumadaloy ang laway sa gilid ng kanyang muka at tumulo pa sa mga dokumento sa mesa. Berna, nahihiyang wika ni Mr. Santos. Baka gusto mong linisin muna ang mukha mo. Nagulat si Berna. Nakita niyang halos lahat ng kasamahan niya ay nagsusulyapan at pinipigilang matawa. Ang ilan na may nakasimangot dahil sa baho ng laway. Namula siya sa hiya. Pasensya na po, baka sipon lang. Pero habang sinasabi niya yon, muling bumagsak ang laway at tumilamsik pa sa papel ni Mr. Santos. Kinabukasan, dumiretso si Berna sa isang kilalang dermatologist. Doktora, please, ayusin niyo to. Hindi pwedeng ganito ang itsura ko. Ako ang manager Hindi ako pwedeng mapahiya. Halos pasigaw niyang sabi. Sinuri siya ng doktora at umiling. Berna, sa tagal ko sa medisina, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Hindi ito ordinaryong skin infection lang. Parang ano, doktora? Parang may ibang pinagmumulan nang nangyayari sa'yo. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Kung ayaw mong lumala, baka dapat kang magpatingin sa albularyo. Albularyo? Napahalakhak si Berna. Doktora, huwag niyo akong gawing tanga. Hindi ako naniniwala sa mga ganyang kalokohan.
Gawin nyo nga ang trabaho nyo. Ngunit kahit anong treatment ang gawin sa kanya, hindi gumagaling ang sugat. Bagkus, lalo pa itong lumalalim at ang laway ay tila wala ng tigil na lumalabas. Isang hapon, nadatnan ni Berna si Arman sa pantry. Tahimik yung nagkakape. Ngunit nang makita siya, hindi man lang ito nagulat. Sa halip, ngumiti ito ng malamig. Magandang hapon, ma'am. Nagpanting ang tenga ni Berna. Ikaw ang may gawa nito, no? Di ba? Alam kong ikaw, simula nang minura kita, bigla na lang akong nagkaganito. Anong ginawa mo sa akin? Dahan-dahang itinabi ni Arman ang tasa ng kape. Tumayo siya at tinitigan si Berna ng diretso sa mata. Ma'am, naaalala niyo bang sinabi ko noon? Napapaano kaya kung sa isang iglap ay magkaroon kayo ng kapintasan? Tinawanan niyo lang ako noon at sinabing hindi yun mangyayari, di ba? Paano na po yan, ma'am? Nangyayari na. Walang yaka. Kulang ba to? Ngumiti si Arman, ngunit hindi sumagot. Tinalikuran niya si Berna at iniwan itong nanginginig sa galit at takot. Kinagabihan, hindi makatulog si Berna. Sa bawat pagdampi ng unan sa kanyang pisngi, dumadaloy ang laway at nababasa ang kanyang unan at sapin. Napapanaginipan niya ang mukha ni Arman. Nakatitig sa kanya, walang sinasabi pero parang nangungutya. Kinabukasan, pagdating sa opisina, imbes na ang dating kumpiyansang Berna ang makita ng lahat, sinalubong sila ng isang babaeng tila bangkay. Maputla, may sugat sa muka na binubulwakan ng laway at halos hindi na magawang magsalita ng tuwid dahil sa paminsan-minsang pagtulo nito. Si ma'am? Anong nangyari? Bulong ng mga empleyado. Ewan ko, baka nakarma na. Sagot ng isa. Sa unang pagkakataon, ang mga taong dati pinapahiya at kinukutya ni Berna ay siya na ngayon ang pinag-uusapan. Mag-aalas 7 ng gabi, nakaupo si Berna sa loob ng kanyang kotse, nakaparada sa harap ng isang lumang bahay sa may Pasig. Ayon sa rekomendasyon ng isang kaibigang palihim na natatakot din sa kanya, may isang matandang albularyo roon na maaaring makatulong. Nang buksan niya ang pinto, sumalubong ang amoy ng insenso at mga tuyong dahon. Lumabas ang isang matandang babae, nakaputing bestida, mahaba ang buhok at matalimang mga mata. Anong hanap mo, iha? Tanong ng matanda. Nanay, tulungan niyo ako. Bigla na lang akong tinubuan ng sugat sa mukha eh. Hindi gumagaling at palaging lumalabas ang laway ko rito. Hindi ko na kayang magpakita sa tao. Lumapit ang albularyo at marahang hinaplos ang pisngi ni Berna. Nang dumikit ang daliri, napangwi ito. Mabigat na sumpa ito. Hindi sakit, hindi aksidente. May taong nagpadala nito sa'yo. Kulam. Nanlaki ang mga mata ni Berna. Sino? Ngumisi ang matanda. Hindi ko kailangang hulaan. Kilala mo siya. Isa siyang tao na nilapastangan mo. Puno ng galit ang puso. At siya'y may dugo ng isang albularyo. Hindi mo basta-basta matatakasan to. Agad na pumasok sa isip ni Berna si Arman. Hindi pwede. Isa lang siyang hamak na empleyado eh. Umiling ang matanda. Kung minamaliit mo pa rin siya hanggang ngayon, mas lalo kang lulubog. Kung gusto mong gumaling, may kapalit at malaki ang halaga. Nay, ang babayaran ko kayo. Magkano ba? Sabihin niyo lang. Hindi pera ang kailangan, iha, kundi kababaang loob. Para mawala ang sumpa, kailangan mong humingi ng tawad sa mismong taong naglagay nito. At dapat totoo ang iyong pagsisisi. Kung hindi, kahit anong ritual ang gawin ko, babalik at babalik ang sumpa. Nagpanting ang tenga ni Berna. Ako? Hihingi ng tawad si Arman?
Sa taong yun na wala namang silbi sa kumpanya. Kung ayaw mong tanggapin, mas pipiliin ng sumpa na kainin ka ng dahan-dahan. Ngayon, mukha pa lang. Pero baka bukas, lalamunin na ang leeg mo hanggang sa mabulok na ang buo mong katawan. Nanginginig si Berna, ngunit pinilit niyang tumayo at nag-iwan ng pera sa mesa. Hindi ako papayag na yumuko sa kanya. May paraan pa. Hahanap ako ng mas malakas na mangkukulam. Umiling lamang ang matanda. Matigas ang ulo mo. Tandaan mo, anak, ang sumpa ay bunga ng kasalanan. Hanggat hindi mo binabayaran yon, hindi ka makakalaya. Kinabukasan, pinilit ni Berna na mag-ayos. Tinakpan niya ng makapal na makeup at panyo ang pisngi. Ngunit hindi pa rin ito maitago ang mabahong amoy at nanlilimahid na sugat. Pagdating niya sa opisina, naglakad siya diretso sa mesa ni Arman. Tumigil ang lahat ng empleyado. Nagulat sa bigla ang pagtatagpo ng dalawa. Arman! Tawag ni Berna, halos pasigaw. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Bawiin mo na. Kung gusto mo ng pera, bibigyan kita. Kung gusto mo ng promotion, gagawin ko. Pero tigilan mo na ako. Tahimik lang si Arman. Nakaupo at nakatingin sa kanya. Ma'am, ilang beses niyo na po akong ininsulto. Ipinahiya niyo po ako sa harap ng marami. Sinubukan niyo pa akong tanggalin sa trabaho. At ngayon, humaharap kayo sa akin, hindi para humingi ng tawad, kundi para suhulan ako. Nag-init ang ulo ni Berna. Huwag mo akong turuan kung anong gagawin ko. Ako ang manager dito. Tumayo si Arman, lumapit sa kanya. Sa lahat ng empleyado na nakatingin, bumulong siya malapit sa tenga ni Berna. Hindi mo pa rin naiintindihan, ma'am. Hindi pera ang kailangan. Ang kailangan, kababaang loob. Ang kailangan, totoong pagsisisi. Hanggat wala nun, mananatili ang sugat mo at hindi lang sugat ang makukuha mo. Nangilabot si Berna, ngunit sa halip na magpakumbaba, muling nag-apoy ang kanyang galit. Hindi ako luluhod sa iyo, Arman, kahit kailan. At tuluyan siyang umalis. Iniwan ng mga empleyadong nagbubulong-bulungan at si Arman na tahimik ng umiti. Parang alam na niya ang susunod na mangyayari. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti nang bumagsak si Berna. Hindi na siya makapagpresenta sa mga kliyente dahil sa amoy ng kanyang sugat. Ang mga empleyado'y nagsisimula ng mawala ng respeto, bulong ng bulong sa likod niya. Maging ang mga boss ay pinatawag na rin siya, sinasabihang mag-leave muna at magpagaling. Ngunit walang gamot na gumana. Lumaki ng lumaki ang buta sa pisngi niya at ang laway na dumadaloy ay halos hindi na mapigil. Sa bawat salita niya, tumutulo ito sa kanyang damit, sa mesa, sa papel. Hanggang sa isang gabi, habang nakaupo sa harap ng salamin, napatitig siya sa sarili. Ang dating magandang muka, ngayon ay puno na ng sugat at butas. Napahagulgul siya. Bakit? Bakit ako pa? Pinagtanggol ko lang naman ang sarili ko ah. Nagpapakitang gilas lang naman ako para makaangat. Ngunit sa likod ng kanyang luha, narinig niya ang tinig ni Arman sa kanyang isip. Paano kung magkaroon ka ng kapintasan? Anong gagawin mo? Mabilis ang mga pangyayari. Sa loob ng 2 linggo, halos lahat ng empleyado sa opisina ay umiwas kay Berna. Sa pantry. Uy, wag ka dyan. Baka matuluan ka na naman ang laway ni ma'am. Grabe, dati ang ganda-ganda niya. Ngayon, parang bangkay na. Sa hallway. Ang tapang niya dati eh. Pero ngayon, hindi na makatingin ng diretsyo. Nakakahiya. At isang araw, pinatawag siya ni Mr. Santos. Berna, seryoso ang tono. Mag-leave ka na muna. Hindi ka na nakakapag-function ng maayos. Ang imahe ng kumpanya ay apektado na rin. Sir, hindi niyo ako pwedeng basta alisin.
Ako ay manager dito. Halos pasigaw niyang sabi. Kung mahal mo ang kumpanya, Berna, makikinig ka. Hindi ka naman namin tinatanggal eh. Pero kung magpapatuloy ito, baka mapilitan kami. Pakiramdam ni Berna, gumuho ang mundo niya. Sa bahay, lalo siyang naghirap. Wala na ang dating mga kaibigan na laging sumasama sa kanyang mga gimmick. Kahit ang pamilya niya ay umiwas. Sa bawat gabi, umiiyak siya sa harap ng salamin. Ang sugat ay hindi na lang sa kanyang pisngi. Unti-unti na ring lumilitaw sa kanyang leeg at panga ang maliliit na butas na naglalabas ng laway. Hindi pwede to. Hindi ako papayag na ganito lang ang magiging itsura ko. Sigaw niya habang hinahampas ang salamin. Ngunit sa bawat basag ng salamin, mas lalo niyang nakikita ang sarili. Wasak, pangit, at nag-iisa. Isang hapon, pinilit niyang bumalik sa opisina. Lahat ng tao'y natigilan nang makita siya. Nakabalot ng bandana ang kalahati ng muka, ngunit lumalabas pa rin ang laway sa gilid. Diretso siya sa mesa ni Arman. Arman! Paos ang boses niya. Sige na, bawiin mo na. Hindi ko na kaya. Ako na mismo ang lumulubog. Anong gusto mo? Pera? Posisyon? Sasambahin na lang kita. Basta alisin mo lang to. Tumayo si Arman at tinitigan siya. Hindi pera ang kapalit, Ma'am Berna. Hindi promotion. Isa lang ang hinihingi ng sumpa. Kababaang loob. Humingi ka ng tawad. Yung totoo at taos puso. Napahinto si Berna. Nakita niya ang mga kasamahan nilang nanonood. Kung luluhod siya at hihingi ng tawad kay Arman, magiging kahihiyan yun sa buong opisina. Hindi ko ipapahiya ang sarili ko. Hindi ako luluhod sa tulad mo. Umiling si Arman. Kung ganun, wala na akong magagawa. Kinagabihan, bumalik si Berna sa lumang bahay ng albularyo. Ngunit pagdating niya roon, sarado ang bahay. Walang tao. Tanging hangin at mga tuyong dahon lang ang gumagalaw. Pag-uwi niya, lalo nang lumala ang kanyang kondisyon. Ang mga sugat ay lumobo. Ang laway ay halos hindi na mapigil. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya na parang nalulunod siya sa sariling laway. Humiga siya sa kama, nanginginig, hawak ang cellphone. Tinignan ang pangalan ni Arman. Sandaling nagdalawang isip. Tumulo ang luha. Ngunit sa huli, pinatay niya ang telepono. Hindi ako yuyuko sa kanya. Bulong niya, bago tuluyang pumikit. Kinabukasan, natagpuan siya ng mga kapitbahay. Nakahandusay, basang-basa ng laway, at wasak ang mukha na puno ng butas. Wala ni isang kamag-anak o kaibigan ang nagpunta sa kanyang burol. Sa huli, iilan lang na empleyado ang nakibalita. Sa opisina ng Golden Prime Realty, normal na muling bumalik sa trabaho ang lahat. Tahimik si Arman, nakaupo sa kanyang mesa, abala sa mga papeles. May lumapit na bagong empleyado at nagbiro. Sir Arman, grabe po yung nangyari kay Ma'am Berna, no? Ang pangit ng kinahinatnan niya. Totoo po bang kayo ang may gawa? Tumingin si Arman, ngumiti ng tipid, at muling ibinalik ang mata sa papel. Hindi sa akin nagsimula ang sumpa, kundi sa mismong sarili niya.